Saan daw ba kami kumukuha ng mga paninda at sino yung mga supplier na kinukuhanan namin? Ako nga pala si Let, ang inyong tinderang filingera, pero hindi inggitera. Huy, may pa-intro si ate girl. Charot lang. Anyway, welcome sa panibagong kwentong tindahan. At dito nga sa video na to ay sasagutin ko yung isa pa sa kalimitang tanong na nababasa ko sa comment section. Saan daw ba kami kumukuha ng mga paninda at sino yung mga supplier na kinukuhanan namin? Kapag nga may ganito kang tindahan, isa din talaga sa kailangan natin ay yung may maayos tayong nakukuhanan ng mga paninda. At kami bilang wholesaler, napakadami naming supplier na kinukuhanan. Bawat items nga ay may iba't ibang ahente yan, kagaya ng mga Unilever, Nestle, Procter and Gamble, NutriAsia, Del Monte, Jack and Jill at marami pang ang iba. Lahat yan ay may kanya-kanyang distributor per area. Kaya gustuhin ko man na ibigay sa inyo yung mga contact number ng ahenteng dumadaan sa amin ay hindi ko nga rin magawa dahil posibleng iba din ang distributor na nagdadala sa inyong lugar. Iba-iba din kasi ang ahente per store category. Iba yung ahente na dumadaan sa palengke, iba sa side street, at iba din sa mga malalaking accounts like minimart at supermarket. Pero kung magtatayo ka din ng ganitong negosyo at papasukin mo ang pag-wholesaler, maganda na direct tayo sa mga distributor kasi mas mura yung presyong ibinibigay nila. May mga discounts and promos per volume, depende kung gaano kadami yung o-orderin mo. At doon, mas mabibenta mo ng mababa at presyong pangtindahan din. Kagandahan nga lang din dito sa pwesto namin ay nasa palengke kami, kaya dinadaanan na kami ng mga ahente. Merong mga ahente na booking deliver, ito yung mga pa-orderan ka ngayon tapos same day i-deliver na din nila. At meron namang magbubook lang ng order tapos nakaschedule kung kailan yung deliver. Pero meron ding advantage at disadvantage yung ganitong setup. Advantage, less hassle, hindi mo na kailangang umalis at mag-pick up ng paninda sa supplier kasi i-deliver na din nila. Ang disadvantage nga lang kapag may wala silang items, ang nangyayari ay wala ka ding ititinda. Kapag ganito pa naman weekly sila dumadaan, kaya manghihinayang ka sa benta kasi isang linggo kang walang ititinda. Mahirap din nga kapag weekly yung order ay kailangan ma-monitor mo yung stocks na nauubos nyo sa loob ng isang linggo. Dito pa naman hindi pare-parehas ang bentahan. May araw na mabenta at may araw din na matumal kaya kadalasan kapag wholesaler ka, madalas kang nauubusan ng stocks. Yung akala mong madami ka ng in-order, ang nangyayari na siya short at nabibitin pa din yung stocks mo. Maliban na nga lang talaga kung madami kang puhunan. Ang sarap din nga sana kung madami kang puhunang pang stocks kasi siguradong hindi ka mauubusan at masisigurado mong tuloy-tuloy ang bentahan. Pero sa kagaya nga din namin na paikot-ikot lang din yung puhunan, gustuhin man naming makapag-stocks ng madami ay hindi kakayanin. Kaya kung ano na lang yung kaya, ay yun na lang yung paiikutin. Pero syempre, hinahangad pa din nating balang araw magiging sapat din yung ating puhunan para naman hindi na natin iisipin yung stocks natin ay kakapusin. Sipag, tiyaga at tiwala lang sa Panginoon aayon din sa atin ng panahon. O siya, hanggang dito na lang muna ang aking kwentong tindahan. Thank you for watching. God bless!